Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Reserbang ginto ng Pilipinas biglang bumaba. 15% ng reserbang ginto ng Pilipinas tila patagong ibinenta sa ilalim di umano ng Administrasyong Marcos at Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na. Pero bago natin simula ng balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Nag-viral sa mundo ng social media ang naging post ng article ng Square Money kung saan nakasaad dito bumaba na di umano ang gold reserve ng Pilipinas. Hinlag number 1 ang Pilipinas sa pinakamaraming gold na ibinenta worldwide sa unang 6 na buwan ng taong 2024, habang ang ibang bansa ay nagpapalakas ng kanilang reserba ng ginto, ay di umano nagbenta naman ang Pilipinas ng halos sa 25 na toneladang ginto ayon pa sa kanilang article pinost online. While the other countries are beefing up their gold reserve, the Philippines unloaded nearly 25 tons of gold so far in the first 6 months of the year, according to official report. Today, I learned the Bangko Sentral ng Pilipinas sold the most gold worldwide in the first half of 2024. Unquote. Yun pa sa isang report, gold reserves in the Philippines decreased to 145.72 tons in the first quarter of 2024 from 159.05 tons in fourth quarter of 2023. Gold reserves in Philippines averaged 187.99 tons from 2000 until 2024, reaching an all-time high of 274.42 tons in the first quarter of 2003 and a record low of 126.89 tons in the third quarter of 2007. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, Bangko Sentral ng Pilipinas nagsalita na. Ayon pa sa kanilang press release statement on BSP gold sales for GIR management, the Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, sold gold during the first half of the year as part of its active management strategy of the country's gold reserves. The BSP took advantage of a higher prices of gold in the market and generated additional income without compromising the primary objective for holding gold, which are insurance and safety. Amid the gold sales, the country's GIR has remained robust, with the end August 2024 figure rising to 107.9 billion US dollar from 103.8 billion US dollar as of end December 2023. The GIR level provides adequate external liquidity buffer and is equivalent to 7.8 months worth of imports of goods and payments of services and primary income. It also represents about 6.0 times the country's short-term external debt based on original maturity and 3.8 times based on residual maturity. Unquote. Hindi naman napigilan ng political commentator na si Mark Anthony Lopez bigay ng kanyang komento patungkol dito. Ayun pa sa kanya, okay naman sana itong official statement ng Bangko Sentral ng Pilipinas regarding the significant selling of our gold. Ang pinaka-justification nila ay mag-take advantage daw sa mataas na trading price ng gold, kaya sila nagbenta ng halos 15% ng ating gold reserve, which turn out na Pilipinas ang pinaka-active na gold seller na bansa in the first half of 2024. Pero mga ma'am sir, sa BSP, ang tanong po ay ganito, kung nag-take advantage kayo sa mataas na presyo, bakit parang nagmadali kayong magbenta? Ang trend until now ng gold trading, ipataas pa din. Parang ang laki po ata ng miss out nyo sa selling price, kasi mas nag-peak ngayong third quarter ang trading price. Meron po kayong nakamiss sa forecast ng presyo ng ginto sa mga analysis nyo? Hindi po ba nagkaroon ng notes comparison with other countries na karamihan inaghakot at nagpataas pa ng kanilang gold reserves? Bakit po Pilipinas ang pinakamasigasig magbenta imbis na mag-imbak pa? Or meron po bang pangangailangan na matindi ang bansa nung first half ng 2024 kaya napilitan kayong magbenta
kahit pataas pa ang pricing trend. Ano po kaya ang tunay na dahilan? Unquote. Naman natin itong sinabi ni Kiko Barsaga. Sabi ni Senator Tulfo, wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes you have to bend that. Walang mambabatas, walang pakialam sa batas. Gago rin, ano? Hindi po mura yun. Gago means stupid. Di ba ang gago? Wala tayong pakialam sa batas. Pero mambabatas ka. Anong sabi ngayon ni Kiko? Lahat na lang gagawin ng mga Tulfo para maprotektahan si Romualdez at Marcos. Yan. But excuse me, medyo I don't think that is fair kasi si Ben Tulfo iba eh. Yung kapatid nilang panganay, isa pa yung may topak, no? Pinoprotektahan din si Bongbong at saka si Tambi. Tapos etong si Ben medyo maayos-ayos to, maayos-ayos. Hindi nga niya gusto yung ginagawa ng kanyang mga kapatid eh. Sa katunayan binabanatan nga to si Erwin, no? So hindi lahat ng Tulfo. Siguro yung 3 Tulfo. Pero napansin nyo, this is important. Nabago ang tono ng Senate. Ang House hindi binabanggit si Tambi at saka si Marcos. And yet, ang taong bayan ang nakikitang mastermind si Tambi at saka si Bongbong Marcos. Sila yun eh. Kasi sila yung gagalaw ba yung tao sa ibaba? Halimbawa ako, kontraktor ako. Pwede ko bang diktahan kung magkano sa akin? Of course, meron sa ibabaw. May mag-i-insert para may paggagamitan ng pera. Kaya ko bang mag-insert as contractor? Hindi. Sino may kapangyarihan mag-insert? Si Saldi, si Tambi. Kahit ba i-insert kung hindi pipirmahan ni Bongbong? For 3 years pinipirmahan mo. Kung hindi sumingaw yung baho, hindi ka papupuyok. Niloloko tayo nitong mga to. Napunta na kay Villanueva, napunta na kay Jinggoy, napunta na kay kung kani-kaninong senador. Wala akong pakialam dyan. Kung may kasalanan sila, gusto nyo ikulong. Kung gusto nyo ikulong si Diskaya, bahala kayo. Problema ng korte natin yan. Kung anong sabihin ng korte, doon ako. Kung pakawalan sila, pakawalan sila. Pero hindi po pwedeng wala sa usapin ngayon si Tambi at si Bongbong. Wow. Wow. Ang labo nun. Yung mastermind, di umano na sinasabi ng taong bayan, sila yung wala sa usapin. Di ba? Ang gulo. Ang lupit nitong mga to. Tingnan natin naman itong sinabi ni Robin, ha? Ulitin ko yung sinabi ni hindi po batas na pinag-uusapan. Wala tayong pakialam sa batas. Si Erwin. Anong sagot ni Robin? Bilang mga mambabatas, tayo po dapat ang unang tagapagtanggol ng batas. Shoot sa banga. Na-insert mo, Robin. Tunay kang pogi, na-insert mo. Di, tama, sakto. Mismo yan. Mismo yung sinabi. Hindi po pwedeng, yan yung sinasabi natin, mambabatas ka, tagapagtanggol ka na ba? Sasabihin mo, wag natin sundin yung batas. Tapos sinasabi nila si Robin mahinang ulo. Pwedeng totoo, pwedeng hindi. Pero alam nyo, ako po hindi ko sinasabing matalino ako. Pero sinasabi kong tanga itong mga ito, not because they are really stupid or bobong, hindi sila matalino. Hindi sila intelligent. Wala silang wisdom. Actually, it's the other way around. Kaya sila nagmumukhang tanga. Ulitin ko to. Kaya sila nagmumukhang tanga at bobo kasi tinitwist nila yung katotohanan. The moment you twist the truth, wala na sa'yo ang katotohanan. Kita na ng taong bayan yun. Kaya kahit matalino ka, nagmumukha kang bobo. Tingnan nyo si Boying. Kakapaikot ng kakapaikot sa batas, na wala naman sa batas, nagmumukhang bobo. Ito rin si Erwin. Let's assume mas matalino nga siya kay Robin. We don't need intelligent people like Erwin Tulfo. We rather have 24 senators like Robin Padilla. Hindi matalino, pero tama ang puso. Tama ang ginagawa. Hindi ko sinasabing perpekto si Robin. But if I'm going to choose between Robin and Erwin, it's just like night and day. Ang layo. Kaya hindi po usapin ng talino. Ang daming matatalino kaya wala akong bilib. Binabaluktot eh. Bayaran eh. Yung mga sumuporta kay Bongbong, tapos matatalino, taas vlogger, hindi ako maniwala. Hindi nyo alam yung nangyayari. You are paid. Buti pa yung bobo, mataas pa tingin ko eh. Nagkakamali, bobo lang talaga.
Pero yung matatalino, abogado pa at that, hindi nila nakikita. Huwag na tayo maglokohan. Yeah? Huwag na tayo maglokohan. Ginagamit nyo yung talino nyo sa kalokohan. Hindi kayo nabudol. Exactly, ito. Diba? Wala sa talino yan eh. Wala. Kahit anong paikot-ikutin mo, mali dito si Erwin. Tanungin mo abogado, tanungin mo mga senador, yung hindi bias tanungin mo mga politiko, tanungin mo lahat mga basta hindi hawak sa liid ni Tambi, alam malito si Erwin. Ang nakakasama ng loob dito, hindi magbabago to mga kababayan ko. You know why? As of now, as of today, mark safe na si Tambi at saka si Bongbong. Nakita nyo na? Yung tono ng kantahan. Wala na. Safe na si Tambi at saka safe na si Bongbong. Unless mag-intervene yung mga Filipino people, yung taong bayan. Pero sa Senado, sa House, wala na. Safe na si Tambi at saka si Bongbong. Wala na eh. Kaya tutuloy. Ako sa tingin ko, magtutuloy ang corruption sa baha. Bakit? Ang mastermind, safe na. And nakita natin, ang daming kapit. Ang daming kapit na politiko. Very powerful. So, sa mga Pilipino, if you have extra money, siguro try ninyong bumili ng bangka dahil ang baha ay magtutuloy. Kung kaya nyo lang din, lumikas ng bahay at mag-upa doon sa mga matataas na lugar, subukan nyo rin. But don't expect na masusolusyonan natin. Para kang naglista sa tubig. Sa nangyayari ngayon, nakakalungkot. Magtutuloy ang baha. Kailangan ready na po tayo. Wala na. Sa tingin nyo ba makakasuhan si Saldi? Wala na. Lulubog lang dyan si Diskaya. Si Bryce baka ligtas pa yan. Ilulubog nila dyan mga kontraktor. Pero si Tambi, safe yan. Si Bongbong, safe yan. Wala na. Tuloy ang baha. Palitan nyo yung kontraktor. Tuloy ang ligaya. Bili pa tayo ng private jet. So, pero ito muna, sabi ni Tomasio, investigasyon ng Senado at Kamara walang mapapanagot na politiko. Yan ay sinasabi natin. Walang mananagot na malalaking isda kung hindi magbabago ang sistema. Magtatakipan yan. Nagtatakipan na po, Attorney Tomasio. Walang mahihiya dyan dahil mga walang hiya. Kung anong nipis ng bakal ng mga flood control, ganong kakapal ang mga mukha nila. Oo, mga kroki yan. Buhaya yan. Gusto nila sa kanila lahat. Hindi ko rin maintindihan yung klase yung gusto kong mapasok yung utak ng mga sakim, yung mga greedy. Anuhin mo nga naman ang napakadaming bahay. Aanin mo naman ang ganong kadaming pera. Bukas lang magkaroon ka ng cancer tapos na aanin mo yung pera. Di ba? Hindi ko maintindihan. Di ba okay na yung sapat na meron kang naipon, may maipamana ka sa anak mo at sa apo mo, maluwag kayong namumuhay. Ilang private jet ba kailangan nyo? Ilang penthouse ang kailangan ninyo? Ilang yate kailangan ninyo? Magagamit mo bang lahat yan? Ang dami mo ng pera. Tarantado naman yung mga anak mo. I mean, tatandaan po natin ito. Kung anong ginagawa ng tatay, yun ang ginagawa ng anak. Kaya nga sabi, yung sumpa na yan, nagpapasalin-salin. Hindi po dahil nagpasalin-salin lang yan ng ganyan, nasumpa talaga siya. Hindi. Dahil nagagaya po generation to generation. Can you imagine kung magnanakaw ka? Ilang generation? Puro magnanakaw? Masaya ka gang ganun? Yun ang gusto mong klaseng pamilya? Hindi ko maintindihan. We fathers, ako hindi ko sinasabing matino akong tao, okay? Marami rin akong kasalanan. Hindi ako perfecto, but we strive hard na maayos natin yung generation. Diba? Yung iiwan mo legasya, yung mga anak mo maayos. Maprinsipyo. Hindi magnanakaw. Hindi bayaran. Dahil pag ganun ang naipasa mo sa anak mo, yun ang ipapasa nila ng ipapasa. Aanin nyo yung pera. Masusunog naman kaluluwa nyo forever. Hindi ko maintindihan tong mga ito. Ba't kayo nagpapauto sa demonyo mga... Ay, but anyway, ganyan Balikan ko tong punto nito, Pasio. Hindi mananagot si Bongbong at si Tambi. Pustahan tayo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo,
it is very possible na bukas sa makalawa, balik ng speaker si Tambi. Wala eh. Controlled niya. Ang dami niyang hawak. Ang dami. And congratulations sa inyong mga nahawakan niya. Imposibleng hindi kayo payaman. O, next po tayo. Tetong viral na to, pag-usapan natin. Okay, pag-usapan natin to. Siguro nakikita nyo na to sa Facebook at nagba-viral siya, no? Sikat na sikat siya ngayon dahil sinasabi ng mga netizens ay yung kanyang may diferensya yung kanyang kilikili. Hindi ko po kilala tong babae na to, no? Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung pinklawan ba siya, DDS ba siya. I am honest, ha. Hindi ko alam kung pula siya kasi sa rally to nagsasalita eh. So I have no idea kung komunista siya, matinus siya, anong reliyon niya. I really have no idea sa kanya. Kaya ko lang dinidiscuss dahil binaba siya ngayon dahil sa kanyang kilikili. And para maging patas yung ating komentaryo, hindi ko alam kung ano siya. Okay? But kahit na DDS man siya, or kahit pinklawan siya, o kahit anak pa siya ni Tambi, sana wag naman po nating i-bash yung bata. Kasi kawawa naman eh. Kung meron siyang kasalanan, hayaan na natin na ang Diyos ang humusga sa kanya. Again, ulitin ko, hindi ko alam kung may kasalanan nga siya or wala. Ang punto ko po dito ay, huwag sana tayong pumunta sa personal na issue. Doon lang issue-based lang po tayo. Diba? Sana yung mga vloggers, especially mga political vloggers, let's stick to the issue. Let's grow up. Let's mature. Being a vlogger, it's not everything about the views. Okay? Alam ko, concern po tayo lahat dyan sa views. Alam natin, concern tayo sa engagement. Nauunawaan ko yan sa natin. No? Pati sa taong bayan. Pero wag tayong pumunta doon sa personal. No? Kung may pagkakamali si girl, patungkol sa politics, banatan nyo. Okay lang, banatan yung kanyang pinagsasabi. Pero wag naman yung kilikili. Diba? Wag tayong pumunta ron. Wag tayong alam mo, kung may problema tayo sa mga politiko natin, no? Hindi po tayo magkakaaway mga Pilipino. Dapat nagmamahalan tayo mga Pilipino, no? Gawin nating prinsipyo na wag tayong magalit doon sa tao. Let's not get mad doon sa sinner. Magalit tayo doon sa kasalanan. No? So kung may pagkakamali siya, let's stick to the politics. Yun lang. Kasi wala namang kinalaman to sa ating kabuhayan eh. Di ba? Hindi naman tayo magugutom kung maganda o pangit yung kanyang kilikili. Huwag na natin puntahan yun. Di ba? Kung yung politiko magnanakaw, sige banatan natin. Kung sa tingin nyo, mamamatay tao si PRRD, kahit na hindi ako naniniwala, karapatan nyo, banatan nyo si PRRD. Kasi may kinalaman yun sa atin. Pero halimbawa, personal na ni PRRD, huwag na natin puntahan yun. Lalo-lalo na kung politiko, ay kung hindi politiko. Na, magkaroon tayo ng ano. Let's be kind. Let's be kind to people. Or, especially, kung Filipino. Let's be kind to them. No? Ulitin ko, hindi ko alam kung ano siya ba. Malay natin, baka binabanatan nito si DDS. But si PRRD, I really don't mind. Di banatan nyo? Banatan nyo yung sinabi niya. Huwag nyo nang banatan yung kilikili. Ha? Maging ano naman tayo. Mapagpahal sa kapwa. Okay? Pero kung gusto nyo pa rin, bahala kayo. Basta sa akin, nagpapaalala lang tayo. Ha? Na let's grow up. Let's be matured about things. Na hindi tayo pumupunta sa personal issues. Doon lang tayo sa may kinalaman, sa ekonomiya natin, sa bansa natin, sa kapagkainan, sa pagkain natin, sa presyo ng bili. Lahat po yan, hindi po na yung kilikili. Bago po tayo magsimula, syempre, ang kailangan, kauna-unahang balita natin ay, syempre, yung bida for today. Bida sa hearing, si Erwin Tulfo. Ano bang pangalan nito? Ito ba si Sylvester? Basta. Mag-hi muna kayo kay kay Crocky. Okay, sige, pag-usapan natin to si Tulfo. Pambihira talaga, oh. Wala ho tayong pakialam sa batas na sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Naku, yun naman pala. We have to bend the law. Oh. So, wala nang batas-batas. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Umaana pa ng kakampi, bakla ang animal.
Bading ka, Tulfo, bading ka. Hindi po lahat ng Tulfo, si Ben Tulfo maayos yun, pero ito, umanap ng kakampi. Halatang halata yung script, may GC yan. May GC. Ay! Huwag palusutin si Diskaya. Palusutin yung ibang mga mga ibang sino, na basta yung magtuturo at maglulusot kay Tambi at magtuturo sa DDS yun. Halatang halata, oh. Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Nako. Yes, sir. Iyon. Diba na ito, ano? To be able to please the people, mas mataas po ang taong bayan sa batas. Ayun, importante yun. Mas mataas po ang taong bayan kesa sa batas. Eh kung gusto ka naming sampalin, mga 1 milyon, taas dito ang kamay ng gustong batukan si Tulfo. Di ba? Taas ang kamay. Paano kung 1 milyon kami gusto ka naming batukan? Pwede na ba yon? Legal na ba yon? Kasi marami kami. Gangster. Gangster ito. Sindikato. Di ba? Ganyan ang mangyayari sa atin. Law bender to si ano. So ibig mong sabihin, since malakas yung channel ninyo, ang tawag dyan ay social media law o Tulfo law. Tulfo law. Basta malakas ka. Basta maraming sigaw ng taong bayan. O issue daw niya pag nanakaw. Kami may issue rin kami sa'yo. Yung citizenship mo. Hindi kami believe sa'yo. So gusto ka naming suntukin? 1 milyon kami, pwede na? Ay, bobo yung abogado mo. hindi. Alam mo, napapahiya dito, mga abogado mo. Hindi nyo ata naturuan to si Tulfo eh. May tuturo ako sa, bagamat ako hindi abogado. Pero ito ay, nadidinig na nating madalas. Kung ikaw may hilig sa politika, lalo na ikaw ay mambabatas. 'Di ba? Anong sabi? Duralex, sed lex. Oh, ano ba yung Duralex, sed lex? Parang bastos ah. Oh, hindi po bastos yan. Duralex, sed lex. Anong ibig sabihin yan? The law may be harsh, but it is the law. Hindi po pwede yung basta marami. Hindi po pwede yung ganun. Ang dami ng DDS. Kung gusto ng DDS na palitan si Bongbong by force, pwede na. Ilan ang gusto mo? Kung ganyan lang ang usapan, kaya mag-produce ng DDS 5 million, 10 million. Remember this, 32 million ang boto ni BP Sara. Si Bongbong 31 million lang. Ha? Baka nakakalimot ka. At yung 31 million na yun, wala na yan. Sa katunayan, ang nagtatalo na nga ngayon. DDS tsaka Pink eh. Hindi mo ba napansin? Yung rally Pink, wala na si Bongbong. Kung susundan namin yung mga pinagsasabi mong katangahan, alam mo napapahiya dito, nagmumukhang bobo, yung mga staff mong abogado. Pakituruan to. Bobo to. Bobo talaga to. Pasigaw-sigaw pa, wala ka sa black tanga. Naalala mo to, sumugod-sugod to dito sa Green Hills, pinagsisigawan ka ron, hindi ka nakasalita. Di ba? Tami-may ka ron. Pag nandiyan ka sa teritoryo mo, dahil may immunity ka, pasigaw-sigaw ka, tanga, may mic ka. Gamitin mo yung mic mo. Wala ka sa vlog. Huwag mo akong gayahin. Nasa vlog ako eh. Pwede sumigaw. Pero tatandaan mo, wala ka sa, hindi ka nagbablog, tanga. Nasa Senate hearing ka, may mic, huwag ka sigaw ng sigaw. OA ka eh. Hindi ko tutusin, mas sikat sa'yo si Rapi. Pero mas pa-OA ka. Nuknukan ka ng OA siguro nung pinanganak ka ng nanay mo. Sa magkakapatid, ikaw ang hindi napapansin. Hindi, minsan ganyan, di ba? Yung hindi napapansin na kapatid, paglaki OA. Ang OA mo. Ang tanga mong OA. Pakipagsabihan to ang mga, siguro naman may mga abogado kang staff. Di ba? Kung wala kang abogadong staff, tanga ka talaga. Mambabatas ka, kumuha ka ng abogado. Kahit sa mong tingnan. Ako, humanda ka, babanatan ka sigurado ni Ben Tulfo. Siguro kahit yung kapatid mong si Rapi, parehas kayong tanga kung kinonsinti ka pa. Pero hindi pwede yung ganyan. Magkakagulo ang Pilipinas. Tanga. Hindi ginugulo mo Pilipinas. Yung sinasabi mong yan, that is very dangerous. Nagkagulo na nga sa rally eh. Paano kung nag-rally? At merong gustong sunugin yung Malacanang? Dahil marami. You have to bend the law? Dahil sa tingin ng taong bayan, magnanakaw si Bongbong? Sunugin yung Malacanang? Bobo ka. Bobo kan talaga, Tulfo.
Hindi dapat ganun. Dapat lahat ng batas ay lahat ng gagawin nasa batas. Hindi pwedeng mangingibabaw. Di ba? Ginugulo mo bansang Pilipinas. Maraming manggugulo dyan. Sasabihin lang, paano? Alam namin magnanakaw yan eh. Oh, marami kami. Patayin. Tingnan mo yung katangahan mo. Isang tanga ka, parehas kayo ni Tuta. Bagay sa inyo yung kanta eh. Tuta ka na rin eh. Anong nangyari sa Tulfo? Ha? Anong nangyari sa inyo, Tulfo? Hindi lahat ha? Ang bihira. Oh. To, next topic. Tingnan nyo po to. To, isa pang tanga to. Tingnan Let me nyo. register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of this proceeding. If you will not allow me to raise this point, maybe Ano? in the plenary this afternoon I will raise it. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Why did you choose, for example, Bryce? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. Ang pinag-uusapan kasi dito yung interview. Ha? Yung interview ni Lacson na mas credible daw si Bryce kesa dito sa Diskaya. Yun po yung punto ni Marcoleta dito, okay? Yun yung punto ni Marcoleta na sinabi ni Ping Lacson na mas credible si Bryce kesa kay Diskaya. Okay? Ikaw ang Blue Ribbon kung chairman, tapos maggaganyan ka, maghuhusga ka, wala ka sa lugar. Kung ikaw ay ordinary senator, hindi mo hawak yung chairman, hindi ka chairman ng Blue Ribbon, ikaw ang nag-iimbestiga, ikaw ang husgado, parang ikaw ang namamahala niyan, tapos meron kang pinapaboran, mali. Talagang maling-mali dito si Lacson. Alam mo, ito mga senador na ito, kung hindi kayo abogado, lalong-lalo na kung bobo kayo, kumuha kayo ng abogadong matalino. Ganun naman yun eh. Kaya nga kayo merong budget. Kaya kayo may sahod. Huwag kayong magbida. Ang problema sa mga ito, feeling nila, sila senador, alam nilang lahat. Kasi kung tatanungin mo mga abogado, mali talaga. Mali yung mga pinaggagawa nitong senador na to kanina, si Erwin. Diba? Eto naman, isa pa to. Kung kayo medyo may humility, tanong nyo sa abogado nyo, sa staff nyo. At uulitin ko, kung ang staff nyo hindi abogado, tanga ka talaga. Kumuha kayong abogadong staff. Puro palpak yung ginagawa ninyo eh. You also express your I am opinion. questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. Exactly. Yun na yun eh. Ikaw ang chairman magbibigay kang opinion. Kung ikaw si Bam Aquino, pwede ka lang sa Gedli. Okay lang yun. Kung ikaw si Lito Lapid na hindi nagsasalita, sige pa, chairman, iba po yun. What's your Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kesa Diskaya. Bakit ganun? Why are we trying to prejudge this? Again, Mr. President, we're still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so protective? Tingnan mo. Nasa proseso pa lang sila ng investigasyon. Alam mo yung ginagawa mo, Lacson? Is so Boeing-like. Boeing na Boeing eh. Bilang SOJ, hindi mo dapat hinuhusgahan agad. Nasa investigasyon. Kaya nga, sabi ko malaki problema natin dahil yung mga mambabatas natin ay hindi abogado at wala pa ata silang staff na abogado. Kaya mali-mali, nasa investigasyon, hindi ka dapat naghuhusga. Hindi ka natuto kay Boeing, hinuhusgahan niya na lahat before. Wala pa yung kaso, nag-iimbestiga pa lang. Tingnan mo to. Why are you so protective of the Discayas? Nakita mo, binaligtad pa. Ganyan yung mga nakikita ko dito kay Lacson. Huwag tayo maglokohan mga kalalakihan, ganyan tayo, di ba? Pagka nang bababae ka, babaliktarin mo. Ikaw nga eh, di ba? May pagganong-ganon tayo. Di ba? Hindi natin naaminin. Tingnan mo, binabaliktan ni Lacson. Bakla ata ito eh. Babae ata ito. Kasi, mambabaliktad. Bakit mo pinoprotestahan ng Diskaya? Hindi, ikaw ang pinoprotektahan mo. Yang sila Bryce. Dahil sila Bryce ang itinuturo pabalik. Paiba. Alam mo kung bakit? Diretsahan tayo, Lacson. Pinangalanan ni Diskaya yung the name that cannot be mentioned. Yun na sinasabi, hindi ma-mention before. Sino? Si Tambi tsaka si Saldi. Kaya amoy na amoy eh. Nung nagsalita ang Diskaya, kinuditan nyo. Kinuha ni Tuta Soto yung pag-Senate President. Actually, collateral damage lang si Chisi kasi ang target dyan, Blue Ribbon Committee. At yun na nga mga kababayan,
Ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!